Ano po ba yung pananagutan pag ganito, ma'am? Kasi nirescue nyo nga siya. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, meron na naman pong panibagong bahay na natapos si CSR Builders. At ayan po ang isi-share ko sa inyo. So ito po ay 2-story house. Ang laki po ng lupa nila is 700 square meters. Ang laki naman po ng total floor area ng house is 208 square meters. Meron po itong 5 bedrooms and 3 bathrooms. And ngayon mga viewers, hindi ko na rin po papahabain pang ating intro. Mag-turn na po tayo sa kanilang project. So let's go! Para po sa location, tayo po ay nasa Nueva Ecija at ito pong project ni CSR Builders, ito po ay fully renovation project dahil ito po ay ni-rescue sa isa pong old foreman na napansin po ng client but yung bahay nila ay walang natatapos. Milyon na po ang gastos pero hollow blocks pa rin, and syempre po yung bawat area po ng bahay is wala po sa tamang sukat at marami pong palpak sa pagkakagawa. Kaya ayun po, nagpa-rescue po sila kay CSR Builders para i-continue po ang kanilang dream house. Balik po tayo sa pag-house tour. Sa totoo lang po, di ko in-expect na ganito po kaganda matatapos ang bahay po ni client. Ang layo po ng itsura sa dati. Ngayon po, pakita ko na lang po yung mga bawat areas ng house. So ito po yung front gate nila and fences. So yung napili pong design ni client is vertical po para sa mga gate po nila. Sa fence at gate po, si CSR Builders na rin po ang gumawa niyan. Tapos po napansin ko dito sa kanilang fence, wala pong column, which is napakalinis po ng wall. Flat lang, tapos naglagay sila ng wall groups saka wall lights sa bawat paligid. Tapos tubular sa taas, which is pwede magpalagay pa ng electric fence dyan si client for additional security. And ayan na po yung top view ng kanilang mga fences at gate. Landscape na lang po ang kulang, lalabas na po ang ganda ng kanilang bakuran. Ito naman po ang front view ng house. Dito po sa front, meron pong balcony na dalawa plus garahe. Ngayon po, ang materials naman po na ginamit para sa kanilang mga bintana. Wood grain aluminum po ang framing ng kanilang window. Tapos yung glass naman is reflective po, no? Tapos para sa accent naman po, gumamit sila ng WPC panel. Ito po yan. Tapos po, sa taas naman, which is located yung balcony, meron silang nilagay na wall group. Gaya po na nakita nyo linya na yan. Tapos para sa railings is naka-tubular po ito, no? Sa roofing naman po, yan na po yung dati. Bali stainless po yung gutter. Tapos yan na po yung design ng roof. Para naman po sa kanilang ceiling sa exterior, ito po ay spandrel. Wood grain po ang design. Tapos meron na rin po mga downspout na ilaw po yan. Tapos napansin ko lang yung wall naka-wall group. Meron din pong group dito sa baba. Ang purpose daw po niyan is stopper po yan ng raindrops pag maulan, at least hindi daw po lalakad papunta sa pinaka-wall ng bahay. Balik naman po tayo sa front. Bali, ito naman po yung design ng kanilang garay, which is meron pong tubular po na design. Tapos meron din po dito WPC panel. Ito naman po yung tiles nila, matte finish po ito na 60 by 60. Tapos yung ceiling, ayan na rin po yung design. Ito naman po yung side view ng bahay. Yung balcony po sa second floor, may access po sa harap saka sa likod. Tapos sa gilid na rin po located yung lanay. So zoom out ko lang po para mas makita nyo na mas maayos yung laki ng kanilang bakuran. Ito naman po ang back view po ng bahay. So actually yung itsura niya mukha siyang front na rin ng bahay. Tapos po dito po is meron din balcony. Ayan. Tapos nagkaroon po dito ng extension para naman sa bathroom. Ito naman itsura niya sa malapitan din. Sa baba po, hindi ko lang alam ang tawag kung lanay pa rin po yung tawag sa ganito. Pero ayan po yung itsura niya. Dito naman po tayo sa loob ng bahay mag-tour. So bago tayo pumasok, pakita ko lang po yung design ng pintuan. Actually gusto ko yung design ng pintuan. Simple lang pero may dating. Ayan, ganda rin ang kulay ng pintura. So ito po mahogany solid wood po yan. Pagpasok po sa loob, ito po ang kanilang living area. So dito po naglagay din tayo ng kurtina. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga nilagay natin. Anyway, ito po yung back view ng pintuan. Meron po itong huge na door handle. Para naman po sa switch at outlet, color gray po yung nilagay ni CSR. Yung mga ilaw naman po, si client na po ang nag-provide niyan, ha? Hindi po kasama sa kontrata. Anyway, ito po ay naka-PVC panel and meron pong cove light yung design ng kanilang ceiling. Tapos po dito meron silang TV cabinet, modular po yan, tapos may accent na fluted panels. And share ko lang din po sa buong bahay, kami po ang naglagay ng kurtina at kami po ang nagustuhan ni client. So ito po ang nilagay natin is wall-to-wall po ng curtains, plus tinarnuhan po natin yan ng blinds para naman po sa mga maliliit nilang bintana. So ayan po yung ating finished product. Para sa tile flooring, ito po ay 60 by 60 cm and color white po ang napili ni client. So glossy po ito. Tapos po,
pag naglalagay ng tiles po si CSR, na-assure nila na malilit lang po yung spacing. And bago po i-turn over sa inyo yan, nire-recloud po nila. Tapos ito na po yung interior paint. Tool white po ang ginamit sa loob po ng bahay. After po natin sa living area, dito naman po tayo sa kanilang dining area. So dito po naglagay din tayo ng curtains. Pero alam niyo, nagugustuhan ko talaga yung mga ilaw na pinili ni client. Nakakasosyal talaga. Tapos ayan po sa ceiling, meron na rin po yung PVC panel para sa accent. And regarding naman po sa curtain box natin, dahil nga po si CSR at may idea na sila sa mga nilalagay natin kurtina, na-achieve po nila yung hole. Bali 12 inches po yung hole niyan, yung lalim naman po is 5 inches. Kaya smooth na smooth at fit na fit po yung ating curtains. Ayan, ganda no? Gusto ko talaga tong chandelier, yan po itsura sa malapitan oh. Mga ka-viewers, bali, ito pong mga kurtina po ni client, kami po yung napili nila kasi ayun po nakikita naman nila yung ginagawa namin. But still, ito po ay optional. Pwede po kayo magpagawa ng bahay without my curtains. Okay lang po yun. Lahat po tayo is professional dito. With or without, okay lang po. Basta ang akin lang naman po, kung naghanap po kayo ng gagawa ng bahay na iwas scam and syempre gusto niyo maganda at iwas stress, pwede po kayong mag-book kay CSR Builders, no? So again, kami po, nagpro-provide kami ng service pero nasa inyo pa rin po yan kung kukunin niyo po kami or hindi po. Kaya okay lang po yun, no? So mga ka-viewers, kung nagustuhan niyo naman po yung nilagay namin curtains, pwede po kayong mag-book sa amin or mag-inquire sa aking mga social media. Billy Toledo Vlog, may phone number na rin po yan para at least mas madali niyo po kaming matawagan. Tapos guys, sa structure naman ng kanilang kitchen, ito na talaga yung laki ng kanilang show kitchen. So, ang ginawa na lang ni CSR, ayan, pinaganda, inayos yung mga cabinets, plus naglagay sila dito ng counter bar, which is merong accent top fluted panels. Ito ay naka-quartz kalakata, ayan, and modular cabinet na po. Para po sa appliances, si client na po namili niyan, gaya na sinabi ko, Hamden po yung mga brand nito, built-in microwave, built-in oven, induction stove, ayan. Tapos po, aside sa mga Hamden po ang kanilang mga appliances, ito po ay naka-modern sink na piano type, ayan po. So usually po, si CSR, ganito na po yung mga nilalagay nilang sink sa mga ginagawa po nilang project. Tapos po, ito po naglagay tayo ng blinds, but still, ito po ay optional kung gusto nyo meron or wala. Again, ito po ulit yung itsura ng kanilang show kitchen. Napakaganda po at napaka-elegante ng pagkakagawa. Ngayon po dito din sa baba, meron pong bedroom, which is bedroom number 1. Ayan, tara tingnan po natin yung loob. Regarding po pala sa mga pintuan po ng bahay, puro mahogany solid wood po ang ginamit ha. Start po tayo sa tiles. Ito po ay 20 by 120 cm. Wood look po siya na matte finish. Tapos para sa interior paint, ito naman po ay color white. Dito po naglagay tayo ng blinds din. Ayan. Tapos po, yung kanilang ceiling naman is naka-cove light na po yan. Tapos ayan na rin po yung center lights at tabang para sa window type aircon. Tapos po, in fairness po talaga sa mga kwarto po na ginagawa ni CSR, ina-assure niya po talaga na tamang-tamang space. Kino-consider din po kasi nila yon pagka syempre matutulog ka, dapat komportable, and syempre yung mga furniture na ilalagay mo is kasyang-kasya sa kwarto mo. After po natin sa dining area saka sa show kitchen, dito naman po tayo sa kanilang auxiliary kitchen. So ito po ay naka-modular cabinet na rin. Tapos po yung countertop hindi tipid, naka-granite. Tapos syempre po, kompleto na rin po sa appliances yan. Yung mga blinds po nito, lalagyan din natin yan soon. Saka po yung sliding door nila, lalagyan po natin daw to ng vertical blinds. Tapos po dito na rin po located ang kanilang laundry area, which is ngayon po, inaayos pa po ni client at ni CSR yan, no? Sa auxiliary kitchen na rin po located si common bathroom or si bathroom number 1. So ito po yung itsura sa loob. Pagpasok po, napakaluwag po ng CR. Sa tiles po, ang ginamit po nila para sa flooring is matte finish. Sa wall naman po is glossy po. Porcelain tiles po yan na 60 by 60 cm po, no? Ang sanitary ware naman nila is Posi po ang brand. Si CSR po nag-provide din dito ng mirror na may ilaw na. Pag nagto-turn over po sila, syempre kompleto accessories na talaga. Gaya nito, may shower partition. And nagustuhan ni client yung kanilang dating ginawang CR, kaya yun na rin yung pinagawa dito. Tapos po, yung shower nila is chrome type na pang hot and cold na. Yung floor drain po nila mahaba na yung ginamit, kaya may pagka-hotel vibes. Tapos po, yung kanilang niche or paglagyan ng toilet grease is infinity po ang design. Ayan. Tapos syempre, meron na itong exhaust fan din. Ayan. So again, ito po ulit si
bathroom number 1 or yung kanilang common bathroom dito sa first floor. Guys, ito yung ating view from show kitchen papunta sa kanilang living area. And again, ito yung napakaganda nilang dining area. After po natin sa first floor, akit naman po tayo sa second floor. So again, ito po yung inayos po na area ni CSR. Isa rin po sa inayos niya again, yung stairs po, which is dati po ay nauuntog yung umaakyat. Dito naman po tayo sa second floor kung saan po located ang 4 na bedroom, which is mamaya papakita ko sa inyo yan. Bali dito po, ito po yung kanilang top view ng hagdanan. Ayan. So again, gaya pa ng sinabi ko, inayos po ni CSR yung hagdanan kasi dati po yung ginawa, possible po mauntog doon pag po aakyat. Pero ngayon, okay na po. Smooth na po ang pag-akyat ni client and mas maganda po yung pagkakagawa talaga. Imagine, tingnan nyo po yung pagkakapintura ng hagdanan. Napakaganda and even po yung hand railings. Maayos po yung pagkakapainting. Ito po pala mga railings nila is tempered glass na po yung ginamit ni CSR. Ito na po yung ceiling dito sa hagdanan, which is meron silang magandang chandelier. Naka-PVC panel din po ito gaya ng design sa sala. So dito po naglagay din tayo ng ating cortina, which is ang gusto po ni client is long curtains. Ayan po, in-achieve natin yung gusto niyang long curtains. Dito po actually sa gilid na ito, pwede pa magpalagay si client ng altar. Ngayon po dito naman tayo sa mga bedroom. So unahin po natin si master's bedroom, which is located po doon. Tapos ito naman po, exit door ito, papunta po sa kanilang balcony. So pagpasok po, ito po yung master's bedroom. So dito po, syempre unahin ko na muna yung cortina natin. Ito po, sinunod namin yung curtain box po nung ceiling na ginawa po ni CSR. Ayan. Tapos po, ito na rin po ay naka-PVC panel. And meron naman po itong accent na fluted panels doon. Yung tiles po, gaya ng nabanggit ko, pare-parehas po ang ginamit sa second floor. Bali, ang gusto po ni client is si CSR na po yung maglalagay ng kanilang mga wardrobe cabinet. Kaya gaya po niyan, meron na po itong wardrobe cabinet ng kanilang mga bedrooms. So dito po, meron na rin silang ng CCTV. Siyempre dahil master's bedroom po ito, meron din po itong master's bathroom, which is ang interior po ng master's bathroom is same po sila ng interior na pinakita ko sa inyo kanina sa first floor. Pakita ko na lang po ha. Yan. Dito na rin po pala located na kanilang manhole. Ayos ang pagkakagawa. Ganda na CR. Ito guys, naipakita ko na sa inyo to eh. Pakita ko na sa inyo guys itong faucet na ito. Although nagpakita na ako sa previous project ni CSR ha. Bali, ganyan siya. 3-way to. Kasi ito pa. Pag magmumumog, ganyan. Tapos ito pa. Di lang to 3-way pala guys, 4-way. Kasi pwede rin ito. Galing no? From master's bathroom, ito naman po yung view. Ayan, papunta sa kanilang balcony. After po natin sa master's bedroom, dito naman po tayo sa kanilang balcony. Ayan. Paglabas po, meron ditong maluwag na balcony. Actually, ito guys, yung balcony nila nakapalibot ito sa buong bahay na kanilang bedrooms. Bali, ito po, naka-polycarbonate na po yung roof niyan and tubular po yung framing. Tapos yung tiles po dito na ginamit is matte finish. Same po ng tiles sa garahe, which is 60 by 60 matte finish tiles po. So dito po tayo galing kanina. Tapos ito naman po si bedroom number 2, which is may sliding door access papunta naman din sa balcony po na ito, no? Meron pa po dito another balcony. Nakapaikot po again gaya ng sinabi ko sa bedroom. Ayan naman po yung makita nating view. So dahil summer ngayon, wala tayong makikita mga green kundi brown na palayan. Ang galing ng design, no? Nakapalibot talaga sa house yung mga balcony kaya pwedeng ikutan. So pakita ko na lang din sa inyo guys yung balcony dito sa likod. Which is ito may overlooking view din ng mga palayan. Fairness, maluwag pa dito guys, so luwag. Dito naman po tayo sa corner. Ayan.
Again, ito po yung balcony sa likod po ng bahay. Yan na din po yung design ng ceiling po nila. Yan yung railings po, tubular po yung ginamit. After po natin sa master's bedroom, sa balcony, dito naman po tayo sa bedroom number 3 kasi sa bedroom number 1, pinakita ko na po sa inyo kanina sa baba ha. Ito po si bedroom number 3. So dito po naglagay din tayo ng ating cortina, blinds po yan, saka wall-to-wall po na blackout curtains. So ito po mga ka-viewers, ang maganda sa kwarto na ito, maluwag na rin siya. And dito guys, meron ding accent na fluted panels yan. And change angle tayo. Meron na tong wardrobe cabinet din. Tamang-tama na po yung laki, onting cabinet na lang po gamit, kakasya pa sa laki ng kwarto. Dito po tayo galing kanina kay bedroom number 3. Ito po si bedroom number 4. Kay bedroom number 4 naman po, ito yung itsura. Bali ito po ay same vibes po sila ni bedroom number 3. Ilaw lang po yung pinagkaiba. Ayan. Pero interior po, pare-parehas. Ito po, almond po yung nilagay natin kulay kasi ito po ay girls room naman. Meron din po itong accent of fluted panels, wardrobe cabinet, meron na rin po itong kwarto na ito. After natin sa bedroom number 4, ito naman po si bedroom number 5, which is for now, gagawin mo na po siya as family area or office po ni client. So dito po, pinakita ko na lang sa inyo yung mga blinds. Ayan, dito po kasi mga standard na lang po yung size ng bintana, kaya sinabi ko po kay client, blinds po is okay na po. Yan sa ganitong klase po ng area. So, ito po yung ceiling niya. Ayan. Ito naman guys, ayan, meron ditong modular cabinet. Ito, ang technique po dito is ganito. Ayan. So, hindi naman po tumatama pag inopen siya. So, ito nasa finishing stage pa yung cabinet nila. May mga ayusin pa po dyan. Ayan. Again, ang brand po ng ating mga blinds is Losa. Kaya po ma-assure natin na pang matagal nyo po maggamit at matibay. So ito po nilagay namin is premium blackout na po ito. Okay. So tapos na tayo kay bedroom number 5. Ngayon po common bathroom naman tayo. Guys, ito si bathroom number 3. Ayan. So, same vibes lang naman po sila nung kanina pinakita ko sa inyo. Kaya, fast forward ko na lang po. Pero at least kaya pinakita ko sa inyo na talaga pag gumawa si CSR Builders po is pulido. Hindi po natin kailangan magtago po ng areas na hindi dapat pakita, ganyan. So, lahat papakita talaga natin na okay po silang gumawa. Yun lang. And ang mga ka-viewers, kasama po natin si Ma'am Ces ng CSR Builders para naman po alamin yung kwento po ng bahay nung ginawa po nila. Hello Ma'am Ces, kamusta? Hello Sir Billy, hello mga ka-viewers. Mabuti naman at nandito na naman tayo sa isang completed house project natin. I heard Ma'am itong bahay po na ito, nirenovate niyo siya, no? Kumbaga nirescue niyo siya from old contractor. Bakit po naging ganun kaya yung project niyo po ngayon? Yeah, so itong project na ito ay unfinished house siya na gawa siya ng isang foreman. So wala siyang, let's say, formal architectural drawings. Wala siyang documentation. And purely structural lang ang natapos. So nung kinontak tayo ni Ma'am, na-realize nila, kailangan nila ng professional help to complete the house. Doon namin siya sinurvey. So bago po kami tumatanggap ng ganitong klaseng orders or requests, minimake sure namin na ina-assess muna ang entire property, pati yung structure, kung kakayanin po ba namin kasi syempre merong responsibility na kaakibat ang pagkuha ng mga existing projects na hindi natapos ng iba. Actually ma'am, doon sa pinakita natin old video, bago nyo siya kinuha, ang laki ng changes ng bahay. So, doon sa main door, nakikita ko nandito siya dati sa harap, pero nilagay niya siya sa bandang garahe na, which is good idea kasi mukhang may maskara siya nun sa front eh. Tapos ma'am, ito naman po sa structure, ano po ba yung mga binago niyo po dito at yung na-retain lang po? Sa structure, so marami itong mga bintana na hindi angkop doon sa pangangailangan ng ating kliyente. So nagbago tayo noon. Nagbago rin tayo ng mga partitions dito sa taas kasi masisikip yung mga nagawa ng una. Maraming wasted space. And then, yung pinto from front siya, ginawa namin siyang side dahil nga nababa siya sa ulan kung sakali mang doon natin ilalagay.
And the biggest problem here po is yung hagdanan. Mauntog ka talaga pag akyat ng hagdanan nila. So, ni-rip off namin yon, tinanggal namin yung existing, and pinalitan namin siya ng modern industrial na stairs. Ma'am, regarding po sa structure, since na-assess niya naman siya and kaya naman siya maayos, which is naayos naman, nakita sa video, ano po ba yung pananagutan pag ganito, ma'am? Kasi nirescue niyo nga siya. So from the beginning, very clear po siya sa proposal namin kay client na si CSR ay walang pananagutan dun sa mga existing structure ng bahay, including their roofing kasi existing din po siya. Roofing, gutter, nandiyan na yun eh. At yung pinaka structural ng entire bahay. Ang nangyari pa dito, nung gagawin na sana namin yung flooring, napansin din namin na meron na siyang may gap na siya. So, ibig sabihin, nagsag na yung lupa sa baba. So, para maiwasan ang future problem ni client, pati yun, sinadjust na namin siya, nabagbagin namin, and then redo everything para i-fill up yung gap. So, for the structure, wala po kaming pananagutan. Pero po, the rest po ng mga nilagay niyo po dito. Kasi, alam ko parang meron yata ako naging issue ganito. Yung mga nilagay niyo po mga bagong materials, ganyan, yun po ang covered po ng CSR. Yes. So, lahat ng pinrovide namin na pinto, windows, siyempre yung mga tiles, ceiling works, mga cabinets nila, galing po ito sa amin as part of the contract. So, lahat ng nasa kontrata namin, of course, we give them a warranty for that. Kaya mas maganda talaga na so far kasi hindi lang naman to na subscribers natin from Abu Dhabi ang nagkaroon ng issue na ganito, na scam or naloko sa isang foreman, ganyan. Kumontak na lang sila sa mga professional, gaya po ninyo ma'am, para malesen natin talaga yung headache at stress ng magpapagawa ng bahay. Kasi gaya nito ma'am, I heard millions na yung nagastos, hollow blocks pa lang nung pumunta kayo na ma'am. Yeah, millions na ang nagastos ni client, hindi rin nila materhan. Kasi wala talaga. And too late pa na i-save sana siya dun sa previous na gumawa. Dahil walang proper drawings, walang proper layout. Kaya dun kami pumasok to help them professionally na magawa lahat from their electrical, plumbing, interior, exterior, pati yung fence nila. Buti naman ma'am at kayo ang na-contact nila kasi ang laki talaga ng changes ng house. Actually, tuwang-tuwa nga si client from Abu Dhabi dahil nga finally natapos din yung dream house nila. Although, ang nangyari po talaga doon, imbis na maging ganito lang po yung amount na magagastos nila sa isang dream house nila, talaga pong lumaki po yung costing kasi nga po, ayun, hindi sila nakakontak ng professional nung nag-start po yung gawa ng bahay. Ma'am, regarding naman sa mga warranty, ano po bang kino-cover ninyo? For example, ma'am, hindi nila gusto yung nilagay ninyo sa bahay. Pinto, hindi nila nagustuhan yung in-approve nilang kulay. Ano po bang dapat gawin dyan pag ganyan? So, bago po namin yan in-install, lahat po yan tinatanong may approval from the client. And then, let's say, na-hand over na o na-turn over na yung bahay nila. After few months, sinabi na, ay, para kasing ganito sa pinto, kita yung mga parang blemishes, sabihin na natin, ng wood. Kasi nga, may pinagpakuhan, may ganito. Sa amin po, kung ang problema is pinto, nalalaglag or nag-crack, sa amin po yun. Pero kung wish ni client, papalitan siya ng kulay, may charge po yun. Kasi prior to the installation po nun, nag-seek naman kami ng approval from them. Yes, saka nasa contract yun, di ba? Nasunod yung contract, kaya lang syempre, biglang nag-change of mind siya, gawa na syempre. And to add po, maraming beses ko na po nabanggit na may mga instances po kami na above pa yung binibigay namin. For example, dito po sa contract namin kina ma'am, ang kanilang mga cabinets sa kitchen, sa mga rooms ay made of marine plywood po talaga na iduduko finish. But then, in-upgrade na namin sila into a laminated modular cabinet without them adding cost doon sa aming pinag-usapan. Kasi po, as a contractor, may certain budget kami allocated naman. Kung kaya naman namin at hindi masyadong hurtful sa ating budget, ibibigay talaga namin siya. Tapos ma'am, regarding po sa mga napuntahan ko, kasi meron ako, for example, yung kitchen area. So yun po, yung size po nun, dati na po yun. Yeah, so yung kitchen nila is, as I've said,
existing structure siya. Dinagdagan lang namin yung pinaka-nook niya. Okay, para kumbaga magmukha pa rin elegant yung look. Kasi po mga ka-viewers, syempre, yun nga yung structure talagang importante, no? Pag-isipan. Kasi yung iba, gaya nito, dahil nga nagawa na yung kitchen, yan na talaga yung sinunod nila CSR. Pero the rest po talaga ng areas is okay na okay and maganda yung pagkakagawa. Actually, yung client nga po namin, gaya na sinabi ko sa inyo, yung kanila ina-expect dahil nga akala nila wala nang igaganda yung house. Ngayon po, super excited na silang lagyan ng mga gamit yung loob ng house kasi sobrang ganda daw po talaga. So ma'am, ano po ba ang balita ngayon? Kasi alam ko marami kayong mga upcoming projects and fully booked na kayo this year. Ganong kabilis mga ka-viewers. Ano po ba ang pwede natin gawin para sa mga magpapagawa pa at lalo po mag-inquire sa inyo? Yes po. So lahat po ng mga nais pong magpagawa ng bahay, katulad po ng mga client na sinaserve namin this year, sila po ay nakapila from last year pa. So tulad po ng mga mag-inquire for 2025 ngayon, 2026 na po ang build schedule for them. Mas maigi pong maagang magplano kasi mahaba po ang preparation natin for yung preparation time for your building permits, design and everything para hindi tayo magahol po sa oras, lalo na kung inside gated subdivision po kayo. May mga additional works pa tayong provide na documentation for them. So mga ka-viewers, ngayon double ingat lang po kayo kasi talagang sobrang dami ko din na encounter lately sa mga nilalagyan namin ng cortina. Kung hindi sila naglalabas ng sama ng loob sa kanilang mga contractor, ayun po, mga nai-scam po sila. Kaya maging aware po tayo sa ating mga kukunin nating mga gumagawa ng bahay kasi yung iba, na-meet ko sila, gumagawa sila ng bahay, mukha silang professional. Pero nung natapos yung house, ayun na, kamot sa ulo si client, nagsasabi siya ng ganito. So, ayun po, check nyo po yung gawa nila, yung history, para po talagang yung pinaghirapan nyo pong pera is mapunta po sa tamang kamay po ng gagawa ng dream house ninyo. So again mga ka-viewers, kung meron kayong mga katanungan regarding sa ganitong klase ng project, pwede po kayong mag-inquire sa CSR Builders. Ayun na po ang kanilang Facebook. So ito po mga ka-viewers, bago kami magtapos, hindi ko na po sasabihin kung magkano po ang inabot ng renovation or total project po na itong bahay kasi nga po yung structure hindi po si CSR ang gumawa. Ngayon po again, gaya po ng sinabi ko, para mas malinaw, kung meron po kayong mga katanungan pa, mas maganda po, dumirect na lang po tayo sa page po nila. So again, maraming salamat po sa panonood. Sana meron po kayo nakuha idea sa vlog po na ito. Lagi po kayo mag-ingat. God bless. Bye-bye!